Magandang gabi. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Inirekomenda ng DILG at PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 laban kay resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 10 iba pang miyembro ng coaching staff sa pagkamatay ni Rene Clerk Baterbonia at Divine Adili. Narito ang report. The best way to do that is to break the man and reduce him to a state where he can't do things on his own and requires the assistance of others in order to accomplish something, unquote. Blue Eagle Band of Brothers. Ito ang tawag ng Ateneo de Manila University basketball players sa kanilang samahan dahil sa kanilang mga pinagdaanan makapasok lang sa lineup ng men's basketball team. Ito ang inihayag ni Secretary John Vic Rimulya. This is the Blue Eagle Band of Brothers or BBOB. Ito ay lagi niyang sinasabi ng mga players na slogan ng kanilang samahan. Hindi lang sila basketball team, kundi Blue Eagle Band of Brothers o BBOB. Ito ay sinabi ni Coach Tab Baldwin sa dati niyang interview, and I quote, what we seek to do is stretch the limits of these players, take them near their limit, unquote. Ayan po ang pag-iisip at samahan ng BBOB. Sa pagulong na investigasyong isinagawa ng PNP at CIDG, isiniwalat ni Secretary John Vic Rimulya na ang isinagawang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 ng Ateneo Basketball Team ay may mga bakas ng hazing sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018. Humantong ito sa pagkamatay ni Rene Clerk Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa batas na revised ng 2018, hazing refers to any act that results in physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, neophyte, applicant, or member. That applies to the basketball team. As a prerequisite for admission or requirement or continuing membership in an organization. Kasama dito ang forced calisthenics at saka exposure to weather. Bukod kay resigned coach Tab Baldwin, kabilang sa mga inirekomendahang sampahan ng kaso sina strength and conditioning coach Grant Derns at Cesar Vincent Ilumba, assistant coach na sina Dean Castaño, Sandro Soriano at John Jacinto, student managers Paulo Adevoso at Andrew Salud, physical therapist na si Jeric Rueca at utility personnel na sina Aris Ponce at Boy Rapa. Natukoy ng mga investigador na ang aktibidad ay isinagawa bilang bahagi ng proseso sa pagpili ng magiging final roster ng Ateneo Blue Eagles para sa UAAP Season 89. Lumalabas din na sa 20 manlalaro na sumailalim sa team building activity, 17 lamang ang isasama sa opisyal na lineup ng kupunan. Alam nila na pwedeng merong mangyari kasi tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. Ang mahirap dito, paano mo tuturuan ang hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Inirekomenda rin ng DILG ang whole departure order laban kay Tab Baldwin mula sa naunang Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, nilinaw naman ng DILG na walang nakitang ebidensya na may mismong kaalaman ang pamunuan ng Ateneo de Manila University, kabilang si University President Father Roberto Bobby Yap, pero titingnan pa rin ang posibleng pananagutan ng universidad. Sinabi naman ni Father Bobby sa pagharap nito kanina sa NBI na patuloy ang paghingi nila ng patawad sa pamilya Baterbonia at Adili. Hindi rin daw nila tinatalikuran at patuloy na nakahandang magbigay ng suporta sa mga pamilya. On the day that Mrs. Baterbonia and Mr. Baterbonia arrived on June 9, after the incident, after the tragedy, I was there at Arlington. I met the mother and I met the father.
I was there in the room when the first time that they saw their son. I was there. I was there for quite a while, and I prayed with them. We blessed the body with them. In the next day, when we had a mass for Rene, when he was already awake, I was there at the mass and I spoke to them in Visayan. And after that, I met the family, just told them privately. So I have apologized, I have condoled, and we continue to apologize and condole. Una lang sinabi ng ina ni Bobet Baterbonia na si Rovelyn sa libing ng anak na hindi man lang daw humingi ng tawad sa kanila ang Ateneo de Manila University sa sinapit ng kanyang anak. Hinihintay ng House Prosecution Team ang sagot ng depensa kung mamarkahan na ba ang misteryosong kahon na naglalaman ng BIR documents ni Vice President Sara Duterte na gagamitin sa impeachment trial sa darating na July 6. Sagot na lang mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang kailangan para mabuksan ang mysterious box na nananatiling unmarked matapos ang 5 araw na pre-trial conference. Para sa House Prosecution Team, mas mabuting nabuksan na ito noong pre-trial conference. But in our position is it would have been better if it was open during the pre-trial conference, since precisely yan ho yung mga isang reason but ginagawa ho yan para ma-identify na at mamarkahan na mga ebidensya ng mga magkabilang panig. I think nung na-experience naman po natin at saksihan na po natin, even during the Corona impeachment trial, there were evidence that were presented while the court was ongoing, the trial was ongoing. So minamarkahan naman po yan even during the trial of then the late Chief Justice. So that can also be done in this current trial. Binigyan hanggang ngayong araw ang depensa ng bise para mag-file ng kanilang sagot kung papayagan bang buksan ang BIR box para mamarkahan ito bilang ebidensya sa impeachment trial. Bago ang pagtatapos kahapon ng pre-trial conference ay iginiit ng prosecution na mamarkahan na ang BIR box pero objection ang kanilang natanggap. Actually, to correct that, we definitely insisted that we be allowed to market, and it was met with repeated and vehement objections on the part of the defense. So we really tried to have it marked. But since the ruling made by the impeachment clerk was just to give the other party an opportunity to respond to this in writing and then just wait for the resolution. Sagot naman ni Attorney Michael Powa, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa All TV News, ipa-file nila ngayong araw ang kanilang sagot sa resolution ng Senate Clerk kaugnay ng BIR box ng prosecution. Sa iba pang mga balita, Bagyong Gardon nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Eastern section ng bansa apektado ng southwest monsoon o habagat. At projection sa presyo ng produktong petrolyo, alamin. Update muna tayo kay Bagyong Gardon. Nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Huling namataan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, lalo na sa eastern section ng bansa. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa 4 na araw na kalakalan sa world market, maaaring 81 centavos ang rollback o maaaring tumaas sa 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel. 50 centavos naman ang maaaring rollback o 1 peso and 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 50 centavos rin ang maaaring rollback o 1 peso and 40 centavos naman ang pwedeng itaas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, sa pagitan ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago muling bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo, pag umabot na ng 21 million barrels ang level ng supply sa Middle East. Patuloy ang pagtaas ng populasyon ng critically endangered tamaraw sa Mount Iglit sa Baco Oriental, Mindoro. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Tumaas ng 12% ang bilang ng Bubalus mindorensis o tamaraw ngayong taon ayon yan sa DENR Mimaropa. Sa huling tala ng kagawaran, nasa 425 tamaraws ang kanilang naitala sa annual tamaraw population count
nitong April 15 to 20 sa Mount Iglit Baco Natural Park sa Oriental Mindoro. Patuloy din na minomonitor ng DNR Mimaropa ang Sadik Critical Habitat at Manay Watershed sa Occidental Mindoro na kumpirmadong habitat ng mga tamaraw. Noong 2025, 380 tamaraw ang naitala ng DNR katuwang ang Diaboville Foundation sa patuloy na pagsenso sa bilang ng mga tamaraw sa mga core monitoring zone. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi and happy weekend!